Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano kinukwenta ang SSS pension sa pinaka-basic at malinaw na paraan. Paalala lamang po, ang paliwanag na ito ay guide only at for information purposes lamang. Ang final pension amount ay nakadepende pa rin sa actual records at evaluation ng Social Security System o SSS. Gumamit tayo ng isang halimbawa para mas madaling maintindihan. Sa example na ito, ang average monthly salary credit o AMSC ay 15,000 pesos. Ang kabuuang hulog naman ay 120 months, na katumbas ng 10 years. Tandaan po, ang 120 months ang minimum requirement para maging qualified sa monthly pension. Ngayon, ipapaliwanag ko ang basic pension formula ng SSS. May tatlong bahagi ito. Una, may fixed amount na 300 pesos. Pangalawa, may 20% ng average monthly salary credit. Pangatlo, may dagdag na 2% ng AMSC para sa bawat taon ng hulog na lampas sa 10 years. Take note po, ang 2% ay para lamang sa mga taon na lagpas sa 10 years at hindi kasama ang unang 10 years. Isa-isahin natin ang computation. Una, kukunin natin ang 20% ng AMSC. Ang AMSC natin ay 15,000 pesos. Kapag kinuha ang 20% nito, ang lalabas ay 3,000 pesos. Ito ang unang bahagi ng pension. Ikalawa, ay dadagdag natin ang fixed amount na 300 pesos. Automatic na kasama ito sa computation at hindi na kailangang i-apply o i-request. Ikatlo, tingnan natin kung may dagdag na 2% per year. Sa halimbawang ito, ang hulog ay eksaktong 10 years lamang. Ibig sabihin, wala pang idinadagdag na 2% dahil ang dagdag na ito ay nagsisimula lamang kapag lumampas na sa 10 years ang hulog. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Ang 3,000 pesos mula sa 20% ng AMSC, dagdag ang 300 pesos na fixed amount, ay katumbas ng 3,300 pesos. Ito ang estimated monthly pension sa example na ito. Uulitin ko po, estimated lamang ito at hindi pa final. Ang actual pension amount ay maaari pang magbago depende sa actual contribution records ng member, sa huling 60 months ng hulog bago mag-retire, at sa final evaluation at approval ng SSS. Ang mahalagang tandaan dito ay hindi sapat na matagal ka lang naghuhulog. Mahalaga rin ang tamang halaga ng hulog, tamang timing, at tamang kaalaman habang may oras pa. Kaya kung papalapit ka na sa retirement, mas mabuting maintindihan mo kung paano talaga gumagana ang pension computation. Kung nakatulong ang paliwanag na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment kung may tanong. Kung gusto ninyo ng susunod na video tulad ng example na lampas 10 years, mas mataas na AMSC, o mga karaniwang pagkakamali na nagpapababa ng pension, isulat ninyo lang sa comment.